Hello mga kanip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, shout out po sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Sa mga napadaan lang ngayon, ayan, welcome po. At ayan, mayroon po akong i-share sa inyo, i-update ko po kayo dito po sa nangyari po sa result final update po ni BDO tungkol sa aking loan. So, story time po tayo. 2 months ago, may inoffer sa amin na property na talagang gustong-gusto ko kasi anuhan sana namin pagtatayuan ng pangatlong branch ng aming shop. Kaya lang kulang kami sa budget. Medyo may kamahalan din yung yung property. So kinailangan kong mag-loan. Kaya nga po pumunta ako ng BDO para mag-apply ng loan. So para sa mga hindi nakakaalam, 2 beses na po ako nakapag-loan sa BDO. First time po is nung 2015 na sila po yung nag-o-offer sa amin. So that time, maganda yung cash flow namin sa bangko, maganda yung labas-masok ng pera. So ino-offera nila kami. Although hindi ko naman talaga kailangan ang mag-loan that time, pero palagi sila nag-o-offer. So that time kasi may loan din ako sa DTI, kaya nag-alangan ako kasi hindi rin naman namin kailangan nga ang cash dahil nga nakapag-loan na ako sa DTI. Pero dahil nga offer ng offer, 'di ba minsan naman ganoon yung parang hindi naman sa nakulitan ka na, kundi yung nahihiya ka na lang, kaya sige na lang. So kapag nag-loan nga pala sa BDO, personal loan yung in-applyan ko, may may kasama siyang credit card, naka-bundle siya. So yung credit card na yun ay may 500,000 na limit. Pero hindi ko siya ginagamit. Hindi ko ginagamit yung credit card na kabundle ng aking loan. So second is nung pagkatapos po kasi noon 2 years ko lang siyang kinukuha. Inofera na naman. Pagkatapos nung first loan ko, so ako yung nag-offer sila pero in a particular amount. By that time, kinapos naman na kami sa cash. Kaya ako na rin yung nakitawad. Tumawad ako kung pwedeng 1 million. Kasi nung first time, 1 million yung ino-offer nila sa amin. Kaya lang medyo, syempre, baguhan at natakot ako. Sabi ko 500,000 lang. Itong pangalawa, medyo malakas na yung loob ko. At kailangan talaga namin ng cash pang dagdag pondo. 1 million yung ina-applyan ko. Tapos ang sabi nga, hindi ako ma-approve sa 1 million. So sabi ko kahit 800,000, hindi rin ma-approve sa 800,000. Kasi nga medyo bumaba na yung aming yung gross savings namin, bumaba na kasi kinakapos na nga kami ng cash. So na-approve ako sa 500,000. Natapos na yun. Nung pagkatapos noon, kasi July yun siya, pagka-August noon, after noon, offer ulit sila ng offer. So, this year lang yun. Last year pa, 2022, natapos. Last year, 2022. So, hindi ko siya inavail kasi sabi ko, hindi pa nga kailangan. Hindi pa namin kailangan at gusto muna namin magpahinga sa loan. Pagkatapos noon, this year, yan na yun yung may inoffer. 2 months ago lang, may inoffer nga na property. So, nakita ko naman na napakaganda ng location na pagtayo ng shop. Kaya, ako na yung pumunta mismo sa BDO, nag-apply. Walang offer this year. Tapos na yung offer nila last year pa. So, walang offer, ako ang nag-apply. So, ina-apply ko is 1 million. Hindi ako ma-approve doon. Base yan sa base yan sa yung sa sa pag-inquire mo kung magkano ka ba ma-approve. Dito pa lang yan sa marketing. Wala pa yan doon sa loan department mismo. So, hindi ako ma-approve doon. So, sabi ko, baka pwede sa 750,000. Hindi rin. So, pwede daw ako sa 635,000, sagad na yun siya. At nga po pala, di ba palagi may kabundle yan na credit card. Ang sabi kasi, kapag walang credit card, pag hindi ko ipa-renew yung aking credit card, kasi na yun kumbaga expired na kasi 2000, pa yun, yung una, 2015, tapos 2 years lang yun siya, and then 2019, tapos nag-expire din to 2022, so kailangan kong i-renew, kaya i-reapply yun siya ulit. So sabi ko, para mabilis, kasi kailangan na ng may-ari ng property yung lupa kaagad, para mabilis, wag nang samahan ng credit card. So yun ang sinubmit na lang dito sa marketing. Tapos ayun na nga, hintay ako ng hintay, nagfa-follow up.
palaging wala pa daw feedback, wala pa daw update galing sa main, sa loan department. Ayan, pero aside from feedback sa akin sa Messenger, kasi sa akin, nagfi-feedback din yung kasi palagi ako nangungulit. Tanong ako ng tanong kung may update na, kasi nga kailangan na ng may-ari yung na may-ari ng lupa yung pera. So, ayun, aside from nag-follow up ako sa Messenger, talagang twice pa akong nag-personal punta pa, follow up talaga sa bangko. Ayun, wala pa rin hanggang sa, yung parang tinamad na ako kasi lumipas na ang 2 linggo, lumipas na ang 3 linggo, halos 2 buwan na ngayon, palaging ganun. So sabi ko, isip ko, baka hindi na approve. Kasi bakit ang tagal? Napaka iba niya doon sa una at pangalawa na umaga, inayos yung mga documents, sinabmit lahat. Pagkahapon pumasok na sa account ko, sa account namin sa passbook yung amount. So, ito yung na-receive kong kanina. Na-receive kong text message galing sa BDO. Ayan, pinicturean ko lang dito kasi na cellphone ito siya nag-message. So, basahin ko po sa inyo. We regret that your application for a BDO installment card could not be processed at this time. We will notify you in case your application qualifies for reconsideration. You may reapply after 6 months. Ayun. So, in short, hindi po ako na-approve. Sobrang nalulungkot ako. Although, hindi naman talaga siya sobrang, kumbaga, hindi naman talaga siya yung para dito sa shop dito na pondo na pang pondo, kundi doon sa panibagong panibagong investment sana na patatayo na namin ng shop. Pero nalungkot pa rin ako kasi hindi ko malubos maisip kung bakit nagkaganon. Kasi 'di ba, imagine mo, palagi kong sinasabing napakadali lang mag-apply ng loan. Kasi nung first and second experience ko, napakabilis lang naman talaga. Tapos ngayon dito sa pangatlo, ganito na ang nangyari. Ayan, kung napapansin nyo, ang sinabi dito, yung regret your application for BDO installment card. Personal loan po kasi yun. Tapos yung installment card na yun, yun yung kabundle ng loan, ng personal loan. Kabundle niya na installment card, yung credit card. So, hindi ko talaga lubos maisip kung paano nangyari. Kasi, nung first and second, napakabilis. So, wala akong maisip na dahilan. Pero nabanggit ko doon sa marketing na ibibili namin ng property. Pero kasi kahit naman na nabanggit ko yun, pinag-uusapan nga namin mag-partner, kahit na nabanggit ko yun, kasi sabi nga niya na baka kayo hindi na-approve kasi nga sinabi mo na ibibili ng lupa. Pero hindi naman yun doon sa main office tsaka wala yun doon, hindi yun sinulat doon sa, sa application form. So, ang naisip ko na lang talaga na dahilan, siguro kasi, nung first at second namin na loan, yun talagang, supervisor mismo ng branch ng BDO yung talagang nag-aasikaso. Siya yung direct na tumatawag talaga sa sa main, sa pa-loan department. Siya talaga tatawag, hinihintay talaga yung sagot. Hindi siguro kagaya dito na doon sa marketing na na syempre yung tamang submit lang ng ganun, hintay na lang ng ng feedback. Hindi kagaya nung kay sir na siya mismo, hindi natapos yung transaction namin na halos kalahating araw ako sa bangko nang hindi natapos hanggang sa nasabi, hintay na lang hanggang mamayang hapon kasi ipapasok na sa account. So, hindi ko naman sinasabi na parang walang ginawa yung doon sa marketing, pero siguro, kumbaga iba lang yung impact kapag talagang tulad nga nung nabanggit ko kasi supervisor mismo ng branch yung nag-asikaso nung first at second na talagang kumbaga mayroong factor na pwede siyang dumirect na kausapin yung yung naka-assign doon, tapos talagang hinihintay, hindi binababa ang telepono hanggang sa magkaroon ng feedback. Parang ganun lang yung nakikita ko kasi wala namang pinag-iba yung sitwasyon ng loan ko ngayon doon sa pangalawa. Sa pangalawa ako din yung nag-apply, although may offer siya. Kasi gano'n naman yan sila, yung after mo tapos mo ng loan, magre-re-offer ka agad yan. So, ang pa doon, ang parang masakit kasi ang ganda ng loan offer sana nung last year at saka ngayon kasi 0.45% lang per month yung interest sana, o diba? Tapos, kumbaga maliit na yun masyado, sobrang liit na yung interest rate na yun. Pero ganun pa man, ganun na nga. So, ibig sabihin, hindi po pala lahat ng
mag-a-apply ay maa-approve. Depende pa rin talaga sa account. Hindi ko masabing depende sa account kasi okay naman din yung account namin. Okay naman din siya. Wala kaming talbog na cheque. Awa ng Diyos in the past simula 2013, 12, ganon. So, walang talbog na cheque, wala ding, yung ganun, kaya wala akong malubos na maisip. Kasi tayong mga maliliit, sa loan talaga tayo mapapakapit kapag tayo ay walang sapat na kapital. Napakalaking tulong nung loan sa mga bangko kasi napakaliit ng interest. So, ganun. So, parang parang lutang ako. Isip pa rin ako ng isip kasi ang plano namin nun, kung hindi na siya, kasi nga hindi na rin available yung lupa, ano na lang doon sa kabilang shop, expand na lang kami into hardware, dagdag kumbaga ng mga produkto, dagdag ng ng mga stocks inventory. So, yun lang po ang aking mai-share sa inyo tungkol sa paglulun. Kaya sa mga nagtatanong, punta na lang po kayo mismo. May chance pa naman after 6 months, pero 'di ba, parang napakalungkot. Magdadalawang isip na ako kung ma-approve ba ako, may assurance ba na ma-approve ako after 6 months or mag-apply na lang ako ng another loan kung gustuhin talaga sa DTI na lang, yung ganun. Ay, yun lang po. Thank you very much sa pakikinig at see you on my next video. Please don't forget to hit the like at subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At sa mga nag-subscribe na po, thank you so much po. Bye! Malungkot ako.